Hello guys, good morning. Mayong buntag, time check 10:55 ng umaga. Ayan, 10:55 ng umaga. Nakamas ako guys, kinasa loob tayo ng hospital ngayon. And andito kami sa Socsargen Hospital, General Santos City. Maayong buntag everyone, no? Saan man kayo ngayon sa mundo, OFW man kayo, mga Pilipino man kayo sa bukid, tapos meron kayong signal, nanonood ba kayo ng mga natin, no? Mga episode natin dito sa YouTube tsaka sa Facebook. So, sana po once again, bago ako magsimula, sana okay kayong lahat at sana ay kayo po ay maayos, mentally, physically, emotionally, spiritually, at financially. Ayan. So, I would like to share with you guys something about sa update kay Miss Giselle. The past few days, ako po ay nagme-mention na si Miss Giselle po ay na-hospital. And I was telling you guys yung dahilan kung bakit na-hospital si Miss Giselle, no? So, I will try to i-relay ko ulit yung story. And ito ngang very sad news, heartbreaking news na natanggap namin kagabi at around 11 ng gabi. So, for everyone who are experiencing the same or naka-experience ng mga ganitong bagay, guys, we do send our prayers for you. Ayan, I would like to share this. Nagpaalam ako kay Miss Giselle na i-share ang story niya. But if you would like to see more, pwede niyo pong ma-message si Miss Giselle directly. Nag-post din po ako sa Facebook, sa Tindera sa Africa, para ma-reach out niyo si Miss Giselle directly. Sa kung ano man na concern ninyo, pwede niyo po siyang makausap, matawagan, ma-message, magre-reply po si Miss Giselle. Okay? So right now, it is mag-11 o'clock ng umaga. Andito po ako sa hospital with Miss Giselle. Socsargen Hospital, to be specific, General Santos City. Ilang araw ka na dito, ga? Mag 7 days na ba? Oo. 5 days na. 5 araw na si Miss Giselle dito since na-admit siya. So basically, bakit na-admit si Miss Giselle? Nag-bleeding po siya ng sobrang heavy na merong mga buo-buo na mga dugo. And nag-bleeding si Miss Giselle for around 3 days. And then umabot sa point na it became too painful, extreme pain, na nag-decide siya, nag-message siya, nagsabi siya sa akin na ayun nga, nagbe-bleeding siya, masakit yung pagbe-bleeding niya. So, nag-request siya na mag-day off. So, nung ika-second day, third day, na-concern na yung kanyang partner, no? Yung kanyang boyfriend, dahil sobrang sakit na daw talaga. So, with the advice ng doctor na nag-check up na, last check up ni Miss Giselle, they advised na ipa-admit siya agad. So, they took her sa hospital na in-advise ng doktor. Hindi siya public hospital, guys, kasi dito yung doktor ni Giselle na specialist OB-GYN. Dito siya na hospital, which is Socsargen Hospital nga. And the next day, after niyang chinek, nag-lab test, and tinignan yung kanyang mga symptoms, nag-decide yung doctor na kailangan siyang idaan sa isang immediate medical procedure, which is yung tinatawag natin na RASPA. Ano ba yung RASPA? Yung RASPA is yung, it has something to do with parang paglinis ng uterus, no? Kasi ang case ni Miss Giselle ay sobrang kapal ng kanyang lining sa uterus. So, hindi siya normal. So, dinaan naman siya sa gamutan after niya magpa-check up. Actually, yung last check up ni Miss Giselle, nag-advise ang doctor na may possibility na pwede siyang iraspa, pero hindi yun gagawin ng doktor. So, ang ginawa, binigyan siya ng gamot. So, nung nag-take si Miss Giselle ng gamot, I think it's just 1 week or 10 days after niya mag-take ng gamot, nagkaroon si Miss Giselle ng another bleeding, which was very painful. Yun nga, at naging naging dahilan yun kung bakit andito si Miss Giselle ngayon sa hospital. So, after niraspa ni Miss Giselle, on the third day, tinanggal na yung kanyang swero at sinabihan na siya ng doktor na pwede na silang anong tawag mo doon? Maglabas? Ano yung term? Ha?
pwede na magbayad ng bill and everything. So dahil itong hospital ay hindi public hospital, you guys, umabot po yung bill ni Miss Giselle ng 80,000 pesos. So yung hindi ko lang alam kung bawal baka YouTube, pero magta-try tayo maglagay ng screenshot sa gilid, yung mga mga necessary lang na screenshot. So umabot ng 80,000 pesos yung bill ni Miss Giselle, and dahil wala ngang pera at hindi kailangan bayaran agad, hindi na kayang bayaran agad-agad, nag-process muna sila ng government asking for assistance from the government offices or etong mga social work, social offices ng Pilipinas or ng government kung saan pwedeng mag-assist para sa mga hospital bills ng mga hindi kayang magbayad ng kanilang hospital bills. So, after nagraspa si Miss Giselle, guys, part of nung nakuha sa kanya, ipinadala agad sa Manila for biopsy. And then the biopsy result just came kasi dapat pwede na sanang makalabas sila Miss Giselle nung Friday. Kaso, pagka Saturday, sarado yung mga government offices, hindi sila maka-ask ng assistance. So, Saturday and Sunday, nagstay lang si Miss Giselle sa hospital at ngayon, Monday, inaasikaso na yung paghingi nga ng assistance sa mga government offices. But then, last night came the result of the biopsy, which really made Miss Giselle cry and made everyone worry, kasi nga, syempre, hindi naman natin inaasahan. And last night, the biopsy result came. It's a very heartbreaking and sad news, and we are very sad, actually, guys. I know somehow right now hindi ready si Miss Giselle mag-share sa inyo, but with her permission, I'm going to relay with you guys ang result ng kanyang biopsy. So si Miss Giselle po ay nakumpirmahan na siya po ay merong, basahin ko lang guys kasi masyadong mataas po at talagang mahina ang aking memory. Si Miss Giselle po ay merong adenocarcinoma or type ng cancer sa uterus. So yun po yung kanyang diagnosis. So na-confirm po at binasa ng doktor kagabi ang kanyang result. At talagang si Miss Giselle ay mag-isa lang din kagabi kasi nagtrabaho yung kanyang boyfriend. At ako din ay talagang hindi nakapunta sa kanya at talagang gabing-gabi ko na din na-receive yung tawag. So ngayong umaga, maaga pa ako pumunta ng hospital para makita si Miss Giselle at makapag-usap kami. But once again, she's diagnosed and it is confirmed that Miss Giselle has adenocarcinoma or cancer sa uterus. So, nasa early stage pa yung cancer, or I believe stage 1. It's very, guys, masyadong, we are grateful by the way sa doktor ni Miss Giselle kasi he was able to relay the news to Miss Giselle na napaka-positive. And kahit iyak na iyak si Miss Giselle sa akin kagabi, we were actually trying to comfort her na we are still grateful. God is still good na sobrang aga pa nakita itong cancer na nasa early stage pa lang at marami pang pwedeng gawin. Marami pang chances na mapatay or masugpo itong mga negative cells. So, arriving here at around 7 o'clock, alas 8 ng umaga, nag-usap kami ni Miss Giselle at tinignan ko kung ano na yung mga next procedure. So, ngayong araw, hindi ko na ito puputulin guys ang ating ngayon, diretso na tayo. Ngayong oras as we speak, ang boyfriend ni Miss Giselle ay pumunta na sa mga government offices para humingi ng tulong, as I am also trying to contact mga kaibigan namin na pwedeng makatulong. Si Madam Ten Gives din ay tumulong din, kagabi pa tumatawag na ng mga tao na pwede naming malapitan, pwedeng makatulong kasi unang-una with the news na positive nga si Miss Giselle sa cancer sa kanyang uterus, kailangan ng mga next immediate medical procedure na kailangan gawin para maagapan at hindi lumala. Unang-una ay kailangan niyang makipag-appointment sa isang oncologist. Oncologist is a specialist for cancer disease. Ayun. So ngayon nagko-contact na kami ng pwede naming ma-meet. Merong nag-advise sa amin. Meron kami natawagan na doktor sa isang government hospital. Not doctor but a staff
na nag-advise sa amin kung anong gagawin. So we are very, very grateful. Hindi man namin masabi yung pangalan nila. Maraming salamat. It really helps, no, na may mga kaibigan tayo na umulan man, bumagyo, umaraw man, or what, talagang pwede mong malapitan. So, they advised us what to do. So, ang una-una, kailangan mailabas si Miss Josel ngayong araw, agad-agad guys, dito sa hospital kasi lumolobo po yung kanyang bills. Hinahanapan po ng paraan ng boyfriend ni Miss Josel na talagang kung pwede pa lang talaga ay ma-zero or at least bumaba yung bill nila na 80,000 pesos, you guys. Lumaki po siya dahil po dun sa procedure na ginawa kay Miss Josel, which is yung raspa at saka yung mga doctor's fees, no? At saka yung medicine niya na sobrang mahal din, ang mahal na mga gamot ni Miss Josel. But lagi namin pinapaalalahanan sa kanya na maging grateful kasi nga everything happened on the right time, na talagang maaga pa. And ang mangyayari ngayon, pag nakalabas si Miss Josel, immediately the next day agad kailangan niya makakita ng doktor or oncologist para ma-advise anong gagawin, and then kailangang i-appointment schedule agad ang mga next medical procedure. If kailangan ng opera, kailangan po ma-schedule agad yung opera immediately. If kailangan po ng radiation or chemotherapy, kailangan po niyang magawa immediately para po mabigyan ng lunas at talagang maagapan itong mga cancer cells. Kasi as what I understand guys, no, at early stage, kailangan agad siya pagtuunan ng pansin, like immediate attention para magawa yung mga medical procedure to kill those cancer cells or para maiwasan na mag-divide yung mga cancer cells at mag-spread sa katawan natin. So, right now, we are talking to few people who are willing to help. We are also trying to see places, no, like hospital, doktor, ano yung procedure na gagawin, sino ang lalapitan para matulungan si Miss Josel at hindi sila mabigatan. So sabi ko nga kay Miss Josel, lahat pwedeng solusyonan. Ang kailangan niya lang talagang i-prepare ay yung kanyang mentally, kailangan naka-prepare siya, dapat naka-mindset na talaga siya, at yung willpower ni Miss Josel dapat malakas at positive. Siya dapat talaga yung panggagalingan ng positive mindset, no, na talagang kakayanin at papatayin niya itong cancer cells. Kasi I do feel na kapag stress ang tao, malungkot ang tao, mas mabilis yung pag-spread ng mga nyawa na yan guys, yung mga cancer cells na yan. Sorry sa word ha, pero I mean, if you're stressed, if you're sad, if you're negative, it will not help. Kaya lagi kong ina-uplift si Miss Josel na laban kaban talaga guys. At nag-post ako ngayong umaga lang sa Facebook, no, sa news with Miss Josel's permission. Once again, nagpaalam ako sa kanya na kung pwede ko bang i-share sa Facebook page ko ang nangyayari ngayon at ang balita, and you guys are so welcome to contact Miss Josel immediately po. Kung meron kayong any message, kung gusto niyo tumawag sa kanya, gusto niyo mag-email sa kanya, gusto niyo mag-send ng tulong sa kanya para masabayan siya sa paglaban nitong cancer guys, she will be very grateful. I will be very grateful. We will be very grateful on behalf of Miss Josel at sa family ni Miss Josel guys. Again, you don't have to contact me for those things if it involves like financial assistance or any blessings na gusto nyong i-share kay Miss Josel, kasi tatry namin na government lahat, no, ang pupuntahan, pero kailangan nila Miss Josel ng pang transportation, pang food while battling cancer, and if there is an assistance, it would be easier and better guys para makalaban si Miss Josel. So again, if gusto niyo makontak si Miss Josel, ilalagay ko po sa description down below yung kanyang detalye sa Facebook. Pwede niyo siyang i-message immediately at pwede po kayong mag-share sa kanya directly. Alright guys, so right now meron na kaming idea kung anong mangyayari, pero hindi ko pa gustong i-share sa inyo, pero there's a big chance na kailangan tanggalin agad itong uterus ni Miss Josel if ever. So pag ganyan po yung advice ng doktor, immediately talaga, o kahit 3 days, 4 days, 5 days, schedule agad. So may contact na kami na mga public hospital na pwede nang tumanggap kay Miss Josel as soon as meron ng go signal sa doktor na sige go, tanggalin na yung mattress na yan. So kailangan na ni Miss Josel maging ready agad. And then after that, kung ano sasabihin ng doktor, we are praying so hard na after the opera, meron tayong good news. Pero like I said, kailangan nating antayin ang advice ng mga doktor at ano ba talaga ang dapat gawin guys.
Ngayon, andito ako sa hospital. Si Miss Josel ay talagang nagbabalita sa family niya, no, ng mga result. Kasi syempre, kailangan malaman din ng pamilya niya. Kasi kagabi, nung nag-usap kami ni Miss Josel, grabe yung iyak niya talaga sa kabilang linya. It was already midnight. Midnight, walang kuryente pa sa bahay. At ang mga anak ko ay katabi ko lahat. And sabi ko sa kanya, anong oras niya narinig ang balita, midnight lang din kagabi. So, nung tumawag siya sa akin, iyak ng iyak, hindi niya matanggap na ganun ang resulta. Pero sabi ko sa kanya, the result came on the right time. We should be grateful, you know. God is good. Our God is amazing. Kasi talagang pinakita niya na this is it. Maaga pa, sumpuin na, labanan na. Okay. So, talagang grateful kami. So, ngayon, I think may mga kumukontak kay Miss Josel din. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nagtiwala kay Miss Josel. Si Miss Josel po ay 2 taon na nag-aasikaso ng aking maliit na boutique. Kaya napamahal na din sa amin si Miss Josel, you guys. At nakikita nyo din siya pasaglit-saglit sa mga vlog natin. At marami sa inyo ay talagang nakikita nyo si Miss Josel din habang nagre-reply sa inyo. So, other than sa ginagawa ni Miss Josel na pag-manage ng maliit na tindahan, yun lang po yung kanyang source of income din. Yung trabaho niya lang na yun. Si Miss Josel po ay merong 9 na kapatid. Napakahirap din po ng buhay nila, Miss Josel. Kaya talagang hindi ko din masabi kung meron din talagang suporta financially na manggagaling sa kahit na sa pamilya nila, dahil talagang hindi naman po talaga sila nagkaroon ng buhay na madaling mahanapan ng mga financial support if ever man kailangan. So right now I am humbly asking for your prayers, you guys. Prayers ninyo, support ninyo, comfort ninyo para kay Miss Josel. At ngayon nga, it's already 11, so mag-o-order ako ng pagkain kasi nag-aantay lang si Miss Josel na bumalik yung result from the government offices kung magkano yung ibabawas sa bill nila na 80,000 at paano nila haharapin yung mga yung bills na remaining para makalabas siya ngayong araw. At ngayon nga ay ayan, si Miss Josel nagre-reply. Tapos, hindi pa napalitan yung kanyang bed cover. Nag-request na ako, guys, kasi kahapon pa hindi pinalitan ang bed cover. Sabi nila wala daw linen available kaya nagpalaba pa daw yung hospital. So sabi ko, sana naman ngayon kasi nagbabayad pa naman ng room si Miss Josel. Palitan naman nila kasi marumi. So nag-request ako kanina dun sa linen room. Sinulat naman nila yung name ni Miss Josel at saka yung room number para mapalitan. At nagkataon pa nga, guys, no, na punong-puno ang hospital ngayon. Lahat ng ward puno din. So kahit nasa ward lang gusto ni Miss Josel, hindi siya mailagay-lagay sa ward. Kaya punuan talaga, guys, ang hospital. Punuan din ang ward. Kaya sa inyo, guys, alagaan nyo talaga ang mga sarili ninyo. Pero if ever umabot sa point na ganito, sana po kayo ay malakas, no? Mentally lumaban. At maging positive po at mag-pray po talaga. And I want to shout out everyone you guys na tumutulong right now as we speak. Right now, kanina nagtawag ako, guys, lumabas na ako dito sa kwarto ni Miss Josel kasi walang signal. Nagtawag ng mga tao na pwedeng mag-back up just in case kailangan natin malipat sa Davao, kailangan ng chemotherapy, kailangan ng radiation, kailangan ng operahan si Miss Josel. Tinawagan na namin yung mga tao na pwede naming mahinga ng yung at least pwede mag-guide sa amin na dito na hospital, eto na doktor, dito sabihin mo ganito, ganyan. So, so far, mabait pa din si Lord. Lagi kong sinasabi kay Miss Josel kagabi pa, sabi ko, okay lang umiyak ka, i-digest mo, i-take in mo ng maayos, but wag mong iwala yung pagiging positive mo. Kasi yung pagiging positive mo, yan lang ang kailangan namin from you. The rest, madali lang solusyonan, hahanapan lang ng paraan, pwede lang mahanapan ng paraan. So grateful kami, guys, kasi God is still good, God is amazing, God is still our protector in times like this, no? Yung mga storm ng buhay natin. At meron din mga iba na concern, and I know nagko-contact kay Miss Josel. Maraming salamat po sa inyo. Kahit gaano kaano man yung tulong ninyo na ibibigay kay Miss Josel, that will be highly appreciated, guys, and we will be humbled sa lahat ng mga pag-reach out ninyo. Maraming salamat po. So as day goes by, mag-update po tayo no, sa kalagayan ni Miss Josel. But you guys are welcome to talk to Miss Josel directly then if needed. You can also call her, you can give her your prayers, your messages, guys, para ma-comfort si Miss Josel. So,
Ang gagawin ko ngayon dahil alas 11 na mag-order muna tayo ng pagkain. Kakain muna si Miss Josel para mag-ready dahil baka ngayon, hopefully, inshallah, makalabas po siya ng hospital. At dito nga, ito yung room nila Miss Josel. This is a semi-private. 4 po sila dito. Yung isa dyan, nagkaroon po siya ng myoma. The same case kay Miss Josel, pero nag-turn into myoma. Yung isa naman, pareho din kay Miss Josel yung case niya. Ayan. So ngayon, dahil wala nang pagkain kasama dito sa bed ni Miss Josel na binabayaran, bibili na lang ng pagkain. Kasi may prutas pa naman si Miss Josel at may mga gamit pa naman siya dito. So yun lang guys, no? Comment kayo down below at kung may mga tanong kayo, kung may mga advices kayo, babasahin po namin yan ni Miss Josel. Maraming salamat po. Kanina nga merong nag-message, Miss Josel, ganyan din po yung case ko, in-explain niya ng maayos. So napapasalamat kami. Ewan ko lang right now kung may message ako dito. Pero kung makikita niyo po sa post ko sa Facebook, ito po yung pinost ko. Ay, by the way guys, gusto ko i-shout out ha, kapag ganito na may mga ganitong klaseng mga instances, lumalabas po yung mga scammer. So wag po kayong magpapa-scam. Kung gusto niyo po mag-video call kay Miss Josel, bago magpadala, mag-video call po muna ha. Wala pong ibang account si Miss Josel. Ito lang yung account ni Miss Josel. Ito po ang account niya. Ayan. Meron siyang 10,000 followers. Ayan po ang kanyang account. And then, video call niyo po si Miss Josel kung pwede. Huwag po kayo magpapadala sa scammer. Kung ako po yung kausap ninyo, i-video call niyo po ako. Ha? Video call po talaga. Huwag po kayong magpadala ng kahit na ano nang walang video call. Okay po guys, maraming salamat. So, ito po yung post ko. This is 1 hour ago sa aking Facebook page na Tindera sa Africa with 544,000 followers. Ayan po yung post ko about sa news na natanggap namin na nag-positive si Miss Josel sa cancer. Then, nilagyan ko na rin po ng picture ni Miss Josel. Ayan. So, if you want to see all of that, guys, nandyan po yan sa Tindera sa Africa na page. So, meron po ditong mga comments. 100 na po yung comments natin dito. Binabasa namin ni Miss Josel. Sabi ko sa kanya ay kung may nakita siyang positive na comment at meron the same experience, i-message niya. So, maraming nagsabi healthy diet, mag-exercise, mag-take ng medical, ng herbal, ganun. Maraming nagsabi na lumapit sa ganitong klaseng tao, lumapit sa ganitong medical government office. Maraming salamat guys. Ayan, ang dami-daming message, ang dami-daming prayers. Thank you po ulit sa inyong lahat. Tingnan natin kung sa inbox natin. Ayan. So, re-replyan ko po lahat na nag-message sa inbox. Again, maraming salamat po sa inyo. Once again, I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Yiga and Miss Josel Dayalane. See you guys. We love you so much. Maraming salamat po.